Magandang araw mga ka-DCC at ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang tanong tuwing undas. Ang pag-aalay ba ng pagkain sa mga patay ay turo ng simbahang Katolika? O baka naman ito ay kultura lang na napasok sa ating mga paniniwala? At para sa ilan nating kaibigang protestante, sinasabi nila na walang alam ang mga patay. Ayon daw sa Job chapter 7 verse 9 at Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Kaya ang tanong, kung totoo iyon, bakit pa tayo nagdadasal para sa kanila? Kapatid, malinaw po ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1032. Mula sa simula, iginagalang ng simbahan ang alaala ng mga patay at inialay ang mga panalangin para sa kanila. Higit sa lahat, ang banal na sakripisyo ng Eucharistia upang kung sila ay lilinisin pa, makamit nila ang beatific vision. Ibig sabihin, ang tunay na tumutulong sa mga kaluluwa ay panalangin, banal na misa, at mabubuting gawa, hindi pagkain o material na alay. Kaya kung magdadala man tayo ng pagkain, ito ay hindi utos ng simbahan o doktrinang Katoliko, kundi bahagi ng lokal na tradisyon o kultura. Ang mahalaga, ang layunin ng puso, kung ito ba ay para gunitain at ipagdasal ang ating yumao o para lang pakainin sila sa kabilang buhay, hindi na ito totoo. Ngayon, may mga nagsasabi, walang alam ang mga patay. Ginagamit nila ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sapagkat ang mga buhay ay nalalaman nilang sila'y mamamatay. Ngunit ang mga patay ay walang nalalaman. At ito ang mababasa natin sa Job chapter 7 verse 9 to 10. Kung paanong ang ulap ay nawawala at lumalayo, gayon din ang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang aklat ng Ecclesiastes ay isang poetic reflection ni Kohelet bago dumating si Kristo. Kapatid, noon, wala pang pagtuturo tungkol sa buhay na walang hanggan at purgatorio. Kaya sa pananampalatayang Kristiyano, nang dumating si Kristo, sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. John chapter 11 verse 25. At sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 45, mababasa natin na nagdarasal si Judas Maccabeus para sa mga namatay upang mapatawad sila sa kanilang kasalanan. Ang mismong talatang iyon ang pinagmulan ng panalangin para sa mga patay sa sinaunang simbahan. Mga kapatid, kaya makikita natin biblical ang pagdarasal para sa mga yumao. At hindi totoo na walang alam sila sa paraan ng sinasabi ng mga sulpot. Ang ibig sabihin ng walang alam ay hindi na sila kasangkot sa mga bagay ng mundo. Hindi na sila makikialam sa negosyo, kayamanan, o politika dito. Pero buhay ang kanilang kaluluwa sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa atang o pag-aalay ng pagkain sa patay. Ang tanong, turo ba ito ng simbahan? Mga kapatid, ang sagot, hindi ito turo ng simbahang Katolika. Ayon sa Catholic teaching, ang tunay na tulong sa kaluluwa ay spiritual. Una, panalangin, misa, at awa. Walang sinabi ang simbahan na kailangan maghain ng pagkain para sa patay. Ang mga ganyang gawain ay cultural, hindi doctrinal. Sa Pilipinas, ito ay bahagi ng ating folk tradition na may halong pre-Christian practice. Ginagawa bilang paggunita o pagsasama-sama ng pamilya. Kaya kapag may nakikita tayong pagkain sa puntod, tandaan, ito ay kultura, hindi doktrina. Kung ginagawa ito bilang alaala at hindi bilang pamahiin, walang masama. Pero kung naniniwala kang kinakain ito ng kaluluwa o matatakot ka kung hindi ka mag-aalay, ayan na po, superstition na iyon. Ano ang turo ng simbahan, mga kapatid? Igalang natin ang mga yumao sa pamamagitan ng panalangin at tiwala sa Diyos, hindi sa pamahiin o takot sa espiritu. Sa kasaysayan mula pa sa unang siglo, ang mga Kristiyano ay dumadalaw sa mga libingan ng mga martir. Nagdadala sila ng kandila, nagdarasal ng eternal rest,
at minsan ay nag-aalay ng Eukaristiya sa tabi ng kanilang puntod bilang tanda ng pakikiisa sa buong simbahan. Ang church militant, tayong nabubuhay. Church suffering, mga kaluluwang nililinis. At ang church triumphant, mga banal sa langit. Hindi sila nagdadala ng pagkain para pakainin ang patay, kundi nag-aalay ng panalangin para sa kanila. Kaya mga kapatid, kapag bumibisita tayo sa sementeryo, ang ginagawa natin ay nagpapatuloy ng sinaunang Kristiyanong tradisyon ng Communion of Saints. Ang pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya, buhay man o patay, sa iisang katawan ni Kristo. Ang ating panalangin ay parang ugnayan, isang tulay na nagdudugtong sa atin at sa kanila. Hindi ito kontra Biblia. Ito ay biblical at theological expression ng pagmamahal, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, malinaw po, ang atang o pag-aalay ng pagkain ay hindi turo ng simbahan. Ito ay tradisyong Pilipino na may halong kultura. Ngunit ang panalangin sa mga patay, pagdalo sa misa, at paggawa ng mabubuting gawa para sa kanilang kaluluwa, iyon po ay turo ng simbahan, biblically supported at theologically sound. Sabi nga sa CCC 1032, ito ay mabuti at banal na gawi na ipagdasal ang mga patay. Kaya tuwing undas, kung pupunta ka sa sementeryo, dalhin mo ang iyong rosaryo, sindihan mo ang iyong kandila bilang simbolo ng liwanag ni Kristo at manalangin. Panginoon, pagkalooban mo po ng kapahingahan ang mga kaluluwang yumao. Liwanagan mo sila ng iyong walang hanggang liwanag. Amen. Hindi kailangang may litson, tinapay, o kape, o kahit anumang pagkain sa puntod. Ang pinakamagandang handog ay panalangin at pag-ibig. Mga kapatid, ang undas ay hindi panahon ng pamahiin, kundi panahon ng pag-asa. Pag-asa na kahit sila ay nauna sa atin, may muling pagkabuhay. At tayo mga naiwan sa bawat dasal natin ay nakikiisa sa plano ng Diyos na iligtas ang lahat ng kaluluwa. Kaya huwag tayong maniniwala sa sabi-sabi ng mga sulpot na protestante na walang alam ang mga patay o walang alam ang patay. Alam ng Diyos ang kanilang kaluluwa at tayo ay tinatawag niya na makiisa sa kanyang awa sa pamamagitan ng panalangin. Sa muli, ito po si Dale ng Dale's Catholic Corner na nagsasabing ang Katolisismo ay hindi pamahiin. Ito ay pananampalatayang may puso, may kasaysayan, biblikal at may katotohanan. Pro Deo et Ecclesia. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-react at mag-share para naman malinawan ang mga kapatid nating naguguluhan sa pananampalatayang Katoliko. Sa mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, mag-follow na po. Huwag rin kalimutan ang aking YouTube channel na mag-subscribe at i-follow din ang aking TikTok account. Yun lamang po at maraming salamat. God bless us all.